Tuwing ilalagay ng bata ang kanyang kamay sa malinaw na tubig dagat, maraming isda ang lumalangoy papunta sa kanya. Ngunit hindi nagulat ang mga mangingisda dahil tuwing sumasama ang bata sa dagat, lagi silang nakakahuli ng maraming isda. Ang kanyang kakaibang kapangyarihan ang pinagmumulan ng pagkain ng lahat. Ang mas nakakagulat pa ay tuwing umaga, pumipila ang mga tao sa labas ng kanyang bahay. Sinasabi nila na ang sino mang humipo sa bata ay agad nagagaling ang kanilang sakit o karamdaman. Kahit ang maliliit na sugat ay agad nagagaling. Unti-unti, nagsimulang makita siya ng mga tao bilang isang diyosa. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Naglalaro ang bata sa mga bundok kasama ang kanyang mga kaibigan nang makakita sila ng isang malaking bahay pukyutan sa lupa. Nang lumapit ang bata, kumalma ang mga umuugong na bubuyog at umupo sa kanyang palad na parang siya ang kanilang reyna at ginang. Masaya niyang ipinakita ang mahika na ito sa kanyang mga kaibigan. Ngunit pagkatapos ay nakita niya na inaatake ng iba pang mga bubuyog ang isa sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa takot, kinuyam niya ang kanyang kamao. At sa sandaling iyon, lahat ng mga bubuyog ay bumagsak sa lupa at namatay. Nang makita ito, labis na natakot ang bata. Iniisip niya ay makikita na siya ngayon ng mga tao bilang isang halimaw. Kaya, pinangako niya ang kanyang mga kaibigan na hindi nila kailanman sasabihin kahit kanino ang tungkol sa sikretong ito. Ngunit mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Tila nawala ang kanyang mahika. Hindi na niya kayang pagalingin ang mga may sakit sa pamamagitan ng paghawak sa kanila, at hindi na kasing dami ng isda ang nahuhuli ng mga mangingisda gaya ng dati. Nalito ang mga tao at nagtataka kung ano ang nangyari sa mahiwagang bata. Nang makita ang reaksyon ng lahat, nalungkot ang bata. Naisip niya kung magiging pareho pa kaya siya muli at nakaramdam ng matinding kalungkutan.